Ang pinagpalang oras sa araw ng Sabat ay dumating na. Ngayon, pagnilay-nilayan natin ang kahulugan ng Paskwa sa sermon na may titulong Ang Paskwa at ang mga utos ng Diyos. Una, kumpirmahin natin sa pamamagitan ng Biblia na tinuturing ng Diyos ang kanyang mga utos na mahalaga. Tingnan natin ang Psalm chapter 119. Psalm chapter 119 verse 127. Kaya't aking, ano ang nadarama niya tungkol sa mga utos ng Diyos? Iniibig ang mga utos mo ng higit kaysa ginto, higit kaysa dalisay na ginto. Iniibig ko ang mga utos ng Diyos ng higit kaysa dalisay na ginto. Binigyang diin ni David ang kahalagahan ng mga utos ng Diyos. Dahil ganito ang kaisipan ni David, hindi ba't pinagkalooban siya ng Diyos ng titulo na isang lalaking ayon sa kanyang sariling puso? Sinasabi ng Biblia kung gaano kahalaga ang mga utos ng Diyos. Mas mahalaga ang mga ito kaysa sa anumang mahalagang kayamanan sa mundong ito. Pag inisip natin ang halaga ng isang bagay, ito ay kadalasang nauugnay sa ibang bagay. Dahil marami tayong nagagamit na tubig sa bahay, maraming tao ang hindi na nagbibigay halaga sa tubig. Gayunman, kung nasa disyerto ang isang tao, kung saan kailangan niya ng isang lagok ng tubig para iligtas ang kanyang buhay, paano maihahambing ang halaga ng tubig sa ginto? Tunay na napakahalaga nito. Patungkol dito, may isang linya sa pelikulang Ang Prinsipe ng Ehipto. Sinasabi nitong, at sa isang nawalang tupa, ang isang batang pastol ay mas mahalaga kaysa sa pinakamayamang hari. Maaaring mamuno ng mabuti ang hari. Pero sa ganitong sitwasyon, mas mahalaga ang pastol. Pag isinasaalang-alang natin ito, maiintindihan natin na ang halaga ng isang bagay ay maaaring mag-iba depende sa sitwasyon. Isipin natin ang mga bagay na mahalaga para sa langit. Hindi naiintindihan ng mga tao ang halaga ng Sabat, ng mga utos ng Diyos, at ng iba pang mga kapistahan. Gayunman, sa araw kung kailan ang sangkatauhan ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos, maiintindihan nila kung bakit sinabi ng Biblia na ang mga utos ng Diyos ay mas mahalaga kaysa dalisay na ginto. Sa mga lugar na sagana sa tubig, hindi nauunawaan ng mga tao ang halaga nito. Gayunman, sabihin nating nasa disyerto kayo, kung saan ang kahit isang patak ng tubig ay makakapagligtas ng inyong buhay. Kahit na ialok sa inyo ang pinakamahahalagang kayamanan sa mundo, hindi nyo kailanman ipagpapalit ang isang lagok ng tubig para sa mga ito. Mga kapatid, sa sandaling pumasok tayo sa langit, mauunawaan natin ang tunay na diwa ng mga salita ng Diyos at ng katotohanan. Pakiusap, huwag ituring ang mga ito na di mahalaga habang tayo ay nasa lupang ito. Maaaring isipin ng ilan na isang araw lang ang pinagkaiba ng Sabat, Sabado at ng Linggong pagsamba. Mahalaga ba ito? Gayunman, pag tayo ay nasa sangangdaan sa pagitan ng langit at impyerno at nakatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos, saka lang natin matutukoy kung aling araw ang mas mahalaga. Gayunman, sa panahong iyon, magiging huli na para bumalik at magsisi. Kaya dapat nating pahalagahan at igalang ang mga utos ng Diyos ngayon at laging tandaan na tayo ay binibigyan ng oras para sa mga ganitong pagkakataon ngayon. Tungkol sa araw ng Sabat, maaaring sabihin ng mga tao na, hindi ba mas mabuting gugulin ang araw sa paggawa ng isang bagay na mas kasiya-siya?
Gayunman, paano tinuring ni David ang mga utos ng Diyos? Naniwala siya na ang mga ito ay mas mahalaga kaysa sa dalisay na ginto. Dahil may ganitong pangunawa si David, tinawag siya ng Diyos na isang lalaking ayon sa kanyang sariling puso, hindi ba? Lumipat tayo sa Deuteronomy chapter 8. Ang lahat ng hinahangad natin ngayon ay para sa ating hinaharap. Ang ating mga pagsisikap ay para sa ating mga pagpapala at kaligayahan. Kaya hindi tayo dapat na tumuon sa kasalukuyang sandali, kundi tumingin sa langit. Sa paggawa nito, dapat nating pahalagahan ang mga utos ng Diyos. Deuteronomy chapter 8 verse 1. Inyong maingat na gawin ang lahat ng utos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito upang kayo'y mabuhay at dumami, at makapasok at angkinin ang lupain na ipinangako ng Panginoon sa inyong mga ninuno. At iyong alalahanin ang lahat ng paraan ng pagpatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang upang kanyang pagpakumbabain ka at subukin ka upang malaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong tutuparin ang kanyang mga utos o hindi. Patungkol sa bersikulong ito na kung iyong tutuparin ang kanyang mga utos o hindi, maaaring isipin ng mga tao na mahalaga ba ang mga ito? May pagkakaiba ba sa pagitan ng Sabado at Linggo, ng Pasko at Pasko? Maaaring mag-isip ang maraming tao ng ganito, pero ano ang sinabi ng Diyos? Kahit na kinakailangan din naman ang mga bagay ng sandaling ito, ang pinakakinakailangan natin, pag ibinibigay sa atin ng Diyos ang walang hanggang mana ay ang mga utos ng Diyos. Sa bawat sandali ng ating paglalakad sa espiritual na ilang, tinuturo sa atin ng Diyos ang kahalagahan ng kanyang mga utos. Ang lahat ng kanyang katuruan ay nagtuturo sa atin kung ano ang mas mahalaga at kung ano ang di gaanong mahalaga. Kaya nasusulat, sinubok kayo ng Diyos para malaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong tutuparin ang kanyang mga utos o hindi. Ang pagsubok ay ang paglagay sa atin sa iba't ibang mga sitwasyon. Sinusunod ba nila ang mga utos ng Diyos sa sitwasyong ito o hindi? Mga kapatid, kung susuwayin natin ang mga utos ng Diyos sa anumang sitwasyon, pagsisisihan natin ito. Magpatuloy tayo sa Deuteronomy chapter 8 verse 6. Ano ang dapat nating gawin? Kaya tutuparin mo ang mga utos ng Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa kanyang mga daan at matakot ka sa kanya. Lumipat tayo sa verse 11. Ano pa ang dapat nating gawin? Mag-ingat ka sa iyong sarili na baka malimutan mo ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos, mga batas at mga tuntunin na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito. Tinuturo sa atin ng Biblia na mag-ingat kayo sa inyong mga sarili na baka malimutan niyo ang mga kautusan ng Diyos. Kung gagamitin natin ang tubig bilang halimbawa, ito ay gaya ng pagsasabing sa sandaling ito, maaaring hindi niyo maunawaan ang halaga ng tubig, pero sa disyerto, ang isang patak ng tubig ay mas mahalaga kaysa sa inyong buhay. Kaya sa araw na tayo ay pumasok sa kaharian ng langit, ipapaunawa sa atin ng Diyos ang halaga ng pagsunod sa kanyang mga utos. Nang hindi na kailangang magsabi ng kahit isang salita, malinaw nating mauunawaan ang dahilan sa likod nito. Lumipat tayo sa Matthew chapter 28. Hindi gaanong pinahahalagahan ng mga tao ang mga utos ng Diyos. Gayunpaman, hindi natin sila kailangang tularan. Dapat nating sundin ang mga katuruan ng Diyos at magtiwala sa Diyos, hindi ba? Matthew chapter 28. Tingnan natin ang chapter 28 verse 18. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ang lahat ng awtoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo."
Kahit sa kanyang huling sandali, hiniling niya sa atin na huwag kalimutan ang kanyang mga katuruan. Pagkatapos, sinabi niyang, "Humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo." Dahil ang mga bagay sa lupang ito ay pansamantala lang, tinuturo sa atin ng Diyos ang mga bagay ng kaharian ng langit kung saan tayo mabubuhay magpakailanman. Sa lupang ito, ginagabayan tayo ng Diyos na isagawa at sundin ang mga makalangit na bagay. Sa Matthew chapter 28, binigyan tayo ni Jesus ng isang misyon, sinasabing, "Turuan ang lahat ng bansa na sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo." Tingnan natin ang Paskwa na isa sa kanyang mga katuruan. Matthew chapter 26. Tingnan natin ang Matthew chapter 26 verse 17. Nang unang araw ng mga tinapay na walang pampaalsa, lumapit ang mga alagad kay Jesus na nagsasabi, "Saan mo ibig na ipaghanda ka namin upang kumain ka ng kordero ng Paskwa?" At sinabi niya, "Pumunta kayo sa isang tao sa lungsod at sabihin ninyo sa kanya, 'Sinabi ng guro, malapit na ang oras ko, sa iyong bahay ko gaganapin ang Paskwa kasama ng aking mga alagad." At ginawa ng mga alagad ang ayon sa ipinag-utos sa kanila ni Jesus at inihanda nila ang Paskwa. Sa mga panahong ito, ipinagdiriwang ng mga Hudyo ang Paskwa sa pamamagitan ng pagkatay ng mga kordero at mga kambing. Pero ipinagdiwang ni Jesus ang Paskwa sa pamamagitan ng tinapay at alak. Nalalaman nating mabuti kung paano nila hinanda ang Paskwa at kung paano nila ipinagdiwang ito. Pero sa araw na ito, muli natin itong pagnilay-nilayan. Pumunta tayo sa verse 26. Tingnan natin ang verse 26. Habang sila'y kumakain ay dumampot si Jesus ng tinapay. Binasbasan niya ito at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, "Kumuha kayo, kainin ninyo, ito ang aking katawan." At kumuha siya ng isang saro at nang makapagpasalamat ay ibinigay sa kanila na nagsasabi, "Uminom kayong lahat nito sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan." Ang tinapay ng Paskwa ay kumakatawan sa katawan ni Kristo at ang alak ng Paskwa ay kumakatawan sa kanyang dugo. Sinabi niyang, "Ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan." Ano ang sinabi niya tungkol sa mga hindi nakikibahagi sa kanyang laman at dugo? Wala silang buhay. Samantalang ang mga nakikibahagi sa mga ito ay may buhay na walang hanggan. Hinati ng Diyos ang mga tao sa dalawang kategoryang ito. Sinasabi ng ilang tao na, "Kahit hindi ko ipagdiwang ang Paskwa, mabubuhay ako ng mabuti. Madadaig ko ang mga paghihirap." Gayunman, ibinigay sa atin ng Diyos ang Paskwa sa panahong ito dahil may mga mangyayari sa hinaharap kung saan kakailanganin ng sangkatauhan ng Paskwa. Ngayon, ang mga walang alam sa mga bagay na ito ay nagsasalita ng walang ingat. Gayunpaman, ang mga utos ng Diyos ay may lugar kung kailan ito kakailanganin at oras kung kailan dapat itong sundin. Mula sa pasimula hanggang sa wakas, nakita na ng Diyos ang lahat ng bagay at sinabing, "Turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo." Mahahanap natin ang tagpong ito sa Matthew chapter 28, kung saan binigyang diin ito ng Diyos. Sa araw ng Paskwa, tinatag ni Jesus ang isang tipan sa pamamagitan ng tinapay at alak para ang sangkatauhan ay mapatawad sa kanilang mga kasalanan at makapasok sa walang hanggang langit. Marahil ay iniisip niyo na walang malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga nagdiriwang ng Paskwa at ng mga hindi nagdiriwang nito. Gayunman, walang sino man ang makakapasok sa kaharian ng langit nang walang dugo ni Kristo ng Paskwa. Ito ay dahil ang tipan na para sa kapatawaran ng mga kasalanan ay tinatag ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo.
Ang kaharian ng langit ay hindi isang lugar para sa mga makasalanan. Isa itong lugar kung saan hindi dapat na umiral ang kasalanan. Nasusulat na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang mga nagkasala ay hindi makakatakas mula sa kamatayan. Kung gayon, anong uri ng lugar ang langit? Nilalarawan ng Biblia na ang langit ay isang lugar kung saan hindi na magkakaroon ng kamatayan. Kaya ang mga mortal na nilalang ay hindi kailanman makakapasok sa langit. Ang lugar na ito ay para sa mga nakatanggap ng kapatawaran ng kasalanan at ng buhay na walang hanggan. Hindi ba't ang langit ay isang lugar kung saan makakapasok ang mga ganitong tao? Ano ang regulasyon ng katotohanan na tinatag sa lupang ito para dalhin ang sangkatauhan sa langit? Ito ay ang Paskwa. Ano ang nakapaloob sa Paskwa? Sa Matthew chapter 26, ang tanging binanggit ay ang kapatawaran ng mga kasalanan. Sa John chapter 6, ginamit ang ekspresyong buhay na walang hanggan. Hindi ba ito ay dahil pag natanggap natin ang kapatawaran ng mga kasalanan, ibibigay rin ang buhay na walang hanggan? Tingnan natin ang John chapter 6, verse 52. Tingnan natin ang verse 52. Kaya't ang mga Hudyo ay nagtalo-talo na sinasabi, paanong maipakakain sa atin ng taong ito ang kanyang laman? Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang inyong kainin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyong sarili. Ano ang kinakatawan ng laman at dugo ng anak ng tao? Sa araw ng Paskwa, ibinigay ni Jesus ang tinapay at alak, sinasabing, ito ang aking katawan at ito ang aking dugo. Hindi ba't ang tinapay at alak ng Paskwa ay ipinaliwanag niya bilang laman at dugo niya? Tanging ang mga kumakain at umiinom ng mga ito ang may buhay, at ang mga hindi nakikibahagi sa mga ito ay walang buhay. Hindi ba nito ibig sabihin na sila ay mga patay na? Tinuturuan tayo ng Biblia na ang mga walang laman at dugo ni Kristo sa kanilang mga sarili ay mga patay na. Kung hindi ipagdiriwang ng isang tao ang Paskwa, hindi siya makakapasok sa langit kahit na masipag pa niyang inaral ang Biblia. Ito ay dahil walang makakapasok sa langit ng walang tipan ng Diyos. Ipinahayag na ni Jesus ang hatol na wala kayong buhay sa inyong sarili. Tingnan natin ang verse 54. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo, ang kumakain ng tinapay ng Paskwa at umiinom ng alak ng Paskwa, iyon ay, ang sinumang magdiwang ng Paskwa ay may buhay na walang hanggan at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Sa huli, saan natin mahahanap ang kapatawaran ng mga kasalanan at buhay na walang hanggan? Ang mga ito ay nakapaloob sa Paskwa ng Bagong Tipan. Ang kumakain ng laman ni Kristo at umiinom ng kanyang dugo ay may buhay na walang hanggan. Hinahayag sa atin ni Jesus ang katotohanan ito sa pamamagitan ng Biblia na isang espiritual na mikroskopyo. Dapat nating paniwalaan ang katotohanan ito. Ito ay dahil ito ang ipinangako sa atin ng Diyos. Lumipat tayo sa verse 55. Sa verse 55, sinabi ni Jesus, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako'y sa kanya. Kung paanong ang buhay na Ama ay nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa Ama, gayon din ang kumakain sa akin ay, mabubuhay dahil sa akin. Ang mga taong patay na ay hindi na nakakapagpahalaga sa musika ni nakakapagsabi ng mga salita ng paghanga tungkol sa mga makapigil hiningang tanawin. Bakit? Ito ay dahil patay na sila. Pag ang tao ay wala ng buhay, wala na silang maramdaman na anuman. Dapat tayong magkaroon ng buhay. Kung gayon, paano tayo magkakaroon ng buhay? Dapat tayong kumain ng laman ng anak ng tao at uminom ng kanyang dugo. Kung gayon, magagawa ba nating tanggihan ang Paskwa na utos ng Diyos?
Isa rin ito sa mga katuruan ni Jesus. Sinabi niyang, "Humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa." Ano pa ang dapat nating gawin? Turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Kaya si Apostol Pablo ay nagpunta rin sa isang rehiyon sa Europa na tinatawag na Korinto. Ano ang ipinangaral niya sa Europa? Ipinangaral niya ang Paskwa. Tingnan natin ang 1 Corinthians chapter 10 verse 16. Chapter 10 verse 16. Ang kopa ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi ba ito'y pakikisalo sa ano? Sa dugo ni Kristo. Ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi ba ito'y pakikisalo sa katawan ni Kristo? Ano ang kopang ito na pakikisalo sa dugo ni Kristo at tinapay na pakikisalo sa katawan ni Kristo? Ito ang tinapay at alak ng Paskwa. Magpatuloy tayo sa verse 17. Sapagkat may isang tinapay, tayong marami ay iisang katawan. Bakit? Sapagkat tayong lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapay. Tingnan natin ang 1 Corinthians chapter 11. Dahil sinabi ni Jesus na, "Turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo," nagpunta si Apostol Pablo sa Korinto at nangaral ng katotohanan. Tingnan natin ang 1 Corinthians chapter 11 verse 22. Ano, wala ba kayong mga bahay na makakainan at maiinuman? O hinahamak ninyo ang iglesia ng Diyos at hinihiya ang mga walang kahit ano? Ano ang sasabihin ko sa inyo? Kayo ba'y pupurihin ko? Sa bagay na ito ay hindi ko kayo pinupuri. Verse 23. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, "Ito'y aking katawan na pinagputol-putol para kanino? Sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa, pagkatapos maghapunan na sinasabi, "Ang kopang ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y iinom nito sa pag-aalaala sa akin, sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya." Hanggang sa araw na dumating siya sa lupang ito, ano ang dapat na mangyari sa katotohanan ito? Ang katotohanan ito ay dapat na patuloy na ipahayag. Gayunman, hindi sinusunod ng mga tao ang katotohanan ito. Bakit? Ito ay dahil hindi nila maintindihan ang kahalagahan ng Paskwa at ang mga utos ng Diyos. Ipinaunawa sa atin ng Diyos na ang Paskwa ay isa sa mga napakahalagang katotohanan ng Church of God. Tinuro din niya sa atin na ang tinapay at alak ng Paskwa ay hindi lang simpleng tinapay at alak. Sa halip, ipinapahiwatig ng mga ito na tataglayin ko ang laman at dugo ni Kristo. Ang Paskwa ay ang tipan na tumutupad sa salitang ito ng katotohanan. Ako ay mananatili sa inyo at kayo sa akin. Kaya ang mga utos ng Diyos, kabilang na ang Paskwa, ay mas mahalaga kaysa sa dalisay na ginto. Gayunman, hindi alam ng mga tao ang halaga nito. Walang nakakaintindi nito. Gayunman, sa lalong madaling panahon, magkakaroon ng pagkakaiba sa pagitan ng mga nagtataglay nito at ng mga hindi. Tayong lahat ay kikilalanin at tutukuyin ng Diyos. Sasabihin ng Diyos na, "Taglay niyo ang aking tatak." O, "Tumatawag kayo sa akin ng Panginoon, Panginoon, nagpropesiya sa aking pangalan at nagpalayas ng mga demonyo, pero wala sa inyo ang aking tatak." Pagkatapos, ihihiwalay sila ng Diyos gaya ng paghihiwalay ng mga tupa mula sa mga kambing. Bilang pagsunod sa mga katuruan ni Jesus na, "Turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo." Ang mga banal ng sinaunang simbahan ay naglakbay hanggang sa Europa. Ang bansang Israel ay nasa Asya. Pumunta sila sa Europa mula sa Asya, nangaral ng Ebanghelyo at nagpadala ng mga liham. Ito ang dapat niyong sundin. Sa ganitong paraan nila ipinangaral ang mga katuruan ni Jesus. Binigyang diin nila na ang katotohanan ito ay dapat na maipahayag hanggang sa araw na muling dumating ang Panginoon.
Lumipat tayo sa chapter 5. Tingnan natin ang 1 Corinthians chapter 5 verse 7. Tingnan natin ang chapter 5 verse 7. Alisin ninyo ang lumang pampaalsa upang kayo'y maging bagong masa kung paanong kayo ngay walang pampaalsa sapagkat si Kristo. Sino si Kristo? Ang kordero ng ating Paskwa ay naialay na. Kaya nga, ano ang dapat nating gawin? Ipagdiwang natin ang pista. Hindi ba't ang pista rito ay tumutukoy sa Paskwa? Kaya dapat nating ipagdiwang ang Paskwa. Hindi ng may lumang pampaalsa o sa pampaalsa man ng masamang hangad at kasamaan, kundi sa tinapay na walang pampaalsa ng katapatan at katotohanan. Sa ganitong paraan, ipinangaral ang Paskwa ng mga Hudyo na nanirahan sa Israel, na mga naglakbay mula sa Asya tungo sa Europa. Nangaral si Apostol Pablo sa Corinto sa Europa at nagpadala ng liham sa mga tao roon nagsasabing, hindi natin kailanman dapat nakalimutan ang Paskwa. Ito ang katuruan na ibinigay sa akin ng Panginoon. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo. Hindi ako nangangaral sa inyo dahil sa may nag-utos sa akin na gawin ito. Binigyang diin niya na ang lahat ng kanyang ipinangaral ay nagmula sa Panginoon. Mga kapatid, ano ang sinabi ng Diyos sa talinghaga ng mga damo at mga trigo sa Matthew chapter 13? Tipunin muna ninyo ang mga damo at pagbigkisin ninyo upang sunugin. Ngunit tipunin ninyo ang trigo sa aking kamalig. Sa talinghaga, hindi ba't ang mga damo ay kumakatawan sa mga hindi sumusunod sa mga utos ng Diyos at ang trigo ay ang mga sumusunod? Ang Paskwa ay nagtataglay ng ganitong kahalagahan. Tayo ay kikilalanin bilang bayan ng Diyos, matatatakan, tatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan, at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang kapistahan ng pangangaral para sa Paskwa ay kasalukuyang idinaraos. Ipinapanalangin ko na sa pamamagitan ng kapistahan ng pangangaral para sa Paskwa, ang lahat ng kapamilya ng Zion ay makakapag-akay ng maraming kaluluwa tungo sa katotohanan para makatanggap tayo ng pag-ibig at mga pagpapala mula sa Diyos. Higit pa rito, hindi natin kailanman mawawala ang ating pagmamalaki sa pagdiriwang ng Paskwa. Sino ang nananatili sa atin? Dahil ibinigay sa atin ng Diyos ang kanyang laman at dugo, ipinangako niya sa atin na, ako ay mananatili sa inyo. Sinabi niyang, ang mga walang laman at dugo ng Diyos ay walang buhay. Hindi ba ito nangangahulugan na hindi nila kasama ang Diyos? Sa ilalim ng pagpapala ni na Ama at Ina, tayo ay nasa katotohanan ng Paskwa ng Bagong Tipan. Umaasang magbibigay tayo ng walang hanggang pasasalamat, luwalhati at papuri sa Diyos Elohim para sa pagpapahintulot sa atin na maunawaan ang katotohanan ito at makatanggap ng kaligtasan. Nais kong tapusin ang sermon ngayon. Maraming salamat.